Kaunay sa naging epekto ng Bagyong Tino sa Central Visayas, makakusap natin si Office of Civil Defense Central Visayas Regional Director Joel Erestain. Director, magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Arnold. Magandang umaga din po sa lahat po ng inyo pong taga-pakinig at mga nanonood po. Update lang po kami bilang ng mga nasawi sa inyong rehiyon dahil sa Bagyong Tino. Sa amin pong tala po, meron po tayong total na 48 dito po sa 48 na po dito sa Cebu. May isa po tayong namatay o casualty o fatality sa sa Bohol naman po. Ano yung 48 po, Director? Yung 48 po dito po sa Cebu, mga fatalities po ang naitala po. May mga nawawala pa ba? Yung mga nawawala po ang naitala po natin dito po sa Cebu, 13 pa po ang nawawala or missing. Okay, doon sa 48, ano po naging dahilan ng kanilang pagkamatay? Sari-sari po eh. May pong mga natabunan po, may nahulugan po ng mga hard objects at marami po mga nalunod. Hindi ho sila nakapag-evacuate, Director? Actually sir, yung ang na-evacuate kasi yung mga low-lying areas. Ang hindi natin akalain po yung flash flood sa medyo mataas-taas na lugar. Doon po marami po mga natangay. Opo. At kamusta po ang search and rescue operations natin? Ongoing pa rin po sir. Nagkaroon po kasi ng mga areas kasi na may mga fallen debris. Ang atin naman po mga partners po sa DPWH, andyan naman po at tumutulong po sa pag-clear po ng mga roads. No? Constant contact naman tayo with the regional director of the DPWH. Opo. At yun nga, sa clearing operations, maagap naman po sila. Yun lang, sa sobrang dami po, sa sobrang lawak ng nadaanan po ng bagyo, yun nga po, marami po talagang mga kalye na naharangan po. May yung mga sira o damaged na roads, they have yet to determine. Opo. Director, may mga lugar pa bang lubog sa baha? Wala na po tayong naitala po na may lubog pa po sa baha. Pero marami po talagang mga lugar na medyo, puro may debris pa. Oo. Ilan po nananatili ngayon ang kababayan natin sa mga evacuation centers? Sa evacuation centers po, nagkaroon po tayo ng preemptively, nagkaroon po tayo ng nakapag-evacuate po tayo ng, lahat-lahat po ang na-evacuate po natin, umabot na po sa almost 50,000, nasa 48,876 persons. Opo. Both in Cebu at saka Bohol. Opo. Sa Cebu, maabot po ng 30,000, sa Bohol, 18,000 plus. Nasa state of calamity na po ang Central Visayas, Director? We have yet to receive yung declaration po from Cebu at saka Bohol. Opo. At sa assessment kasi ang Cebu po kasi, sorry. Ko lang po kasi ang Cebu kasi nasa state of calamity pa rin po eh. Opo. Yung buong province dahil sa Lindol. Because of the earthquake. Opo, dahil sa Lindol. Opo. Wow, Lindol tsaka Bagyo. Gaano po kalawak ang assessment nyo sa pinsala ng Bagyong Tino sa rehiyon? Mostly in Cebu kasi ang Bohol naman po, we have wala naman masyado. Meron lang siguro mga pailan-ilan lang kasi at saka marami rin po na preemptively evacuated din po sa Bohol. Pero yung scope po ng pinsala sa Cebu, so nakikita po namin ngayon almost Central Cebu pataas po. So kasama rin po pati yung mga earthquake victims po natin doon sa Cebu. Pero hindi naman sila masyado, mas na talaga. Ito pong Tino, mas malaki lang po ang damage na naidulot po dito po sa Central Cebu. Maraming salamat. Kasama na rin po pala pati yung Camotes Group of Islands. Okay. Salamat po. OCD Region 7 Director Joel Erestain. Ingat po kayo. Salamat po na marami. Kayo rin po dyan. Mabuhay po kayo.
Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.